Hello everyone. So everyone has different story, story. So let me share mine. I-share ko sa akin yung mga March takers na katitake pa lang nung Sunday. Hindi pa kayo mag-share dahil ano pa kayo, nag-aantay pa yun ng result. So, let me share my experience para ma-inspire naman yung ating mga September takers. Handang-handa na ba kayo mga September takers? Kung hindi nyo pa nasimulang mag-scan ng mga notes at makinig sa mga different coaches na mga makakatulong sa inyo, okay, this is the sign. Simulan nyo na. Okay, so let me share my note. Yan, short lang to. Sana ma-inspire kayo sa experience ko ito. Okay, go. Um, Umaga nang nagising ako mga 4 a.m. Sama ng kaibigan ko doon sa apartment na nirent namin. Yun, busy kami ng 4 a.m. Tapos naligo. Tapos, sinabi ko na doon sa last video ko na ano mga rituals ko, hindi ko na ibabalik pa sa video na ito. Ayan, kaya mga 5 or mga 5, around 5 a.m., nagline na kami doon sa baba ng building kung saan kami magte-take. And then, mga almost 6 a.m., pumasok na kami, sumakay na kami ng elevator at pumunta na kami sa aming iba't ibang designated room. Okay, so hindi ko na ulit, again, hindi ko na i-share ulit yung mga rituals na ginawa ko noon. Okay, para purely experience lang ito. Okay. And then, fast forward, to cut the long story short, andun na tayo sa testing room. At binigay na yung first scantron, yung Gen Ed. Yung nakuha ko yung scantron ko, unang scantron. Ang idea ko, isi-skip ko talaga yung mga items na mahirap. Kaya yun talaga yung ginawa ko. Unfortunately, parang mayroon akong namangha ako sa experience at that time dahil siguro hindi ako nakakain na agahan kaya parang blurred yung mata ko, especially yung right side na eyes ko. Kasi yung scantron na palagi ko ginagamit sa practice, black yung kanyang box. At yung actual scantron ay parang sky blue, light blue yata, something like that. So blurred talaga siya. Parang, kaya ko kaya tong shadean? Tapos ang ginawa ko guys, ito ha, makinig kayo. Nag-count lang ako ng 1 to 7. Sometimes, naging 8 siya. Nag-box ako 1, 2, 3, 4. Box muna yan. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun yung paraan ko ng pag-shading ko at that time. Tapos, nung nag-answer na ako sa test questionnaire, natuwa naman ako guys. Sobra kasi nga sabi ko sa inyo, tatak Sir Melvin ako. Marami-rami talaga akong na-answer doon sa Scantron. Pero talagang na-skip ko yung mga math questions at yung number 1 ata yun. Na-skip ko. Dahil gusto ko siyang answeran na gusto ko siyang ang hirap talaga mag-Tagalog pag Bisaya ka pure. Tapos, ginawa ko, nag-skip ako sa mga math questions. Dumiretso ako doon sa mga question na mga factual knowledge, yung madali lang siyang ansiran. Awa ng Diyos no, na naansiran ko naman no. Marami akong naansiran doon. At ito ang tandaan niyo guys ha. Huwag kayong mag-google ng matagalang time. Dapat marami kayong nakastack na knowledge. September takers, dapat marami kayong nakastack na knowledge kasi sa Gen Ed talaga napaka bilis ng oras. Ewan ko ha, sa tingin ko medyo ano naman ako, talagang mahirap mag Tagalog no. Mabilis naman ako nag-answer pero wala na akong time para magbalik doon sa mga math. Alam niyo, hindi ko na na-solve yun. Pero sinabi naman ng mga yung nandun sa room right after na nansira namin yung isang questionnaire na bigay na daw yun yung answer doon sa final coaching ata yun ni Sir Melvin. Andun na yung mga given yung at saka yung answer talaga andun, pero
Unfortunately, again, hindi ako naka-join ng final coaching kasi yung Coach Miley ninyo walang pangbayad. Talagang gipit na gipit ako nung time na nag-review. Kaya andun, puro libre lang talaga inavail ko sa kanya. Ayan, tapos, natuwa naman ako guys kasi, teacher, natawagin ko yung teachers. Natuwa naman ako, teacher, kasi marami akong nansiran doon sa Gen Ed kasi nga sabi ko marami akong baon galing kay Sir Melvin. At yun, napilitan akong mag-answer na lang sa mga remaining na na-skip ko. Pagkatapos, kung mansiran yung Scantron, nag-count ako backward from 150, from 50, from 150 going to number 1. Count ko siya. 1, 2, 3, 4 para hindi ko talaga para masiguro ko na wala akong naskipan. Yun yung ginawa ko, kinount ko. Right after ako mag-answer, i-count ko from 150 until number 1. Yun yung ginawa ko kasi minsan kasi makakalimutin ako tapos mayroon akong maskip na mga items. Sayang naman yun. Tapos, yun, medyo panatag ako sa Gen Ed. At, again, mayroon tayong ilang minuto para mag-break. Oras ba yun? Tapos, nasimula na naman ang Prof Ed. Yun. Sa Prof Ed, medyo nahirapan ako kasi nga yung sa time namin maraming situational na mga questions. Sabi ko, kaya ko kaya to? Marami ako. Pero naisip po, sabi ni Sir Melvin, sabi kasi niya, pag hindi mo alam ang sagot, sure kong hindi rin alam nila yan. Kaya pag mahirap ang tanong, sabihin mo, magpapatap yan. Kaya ang ginawa ko, every mahirap na item, sinasabi ko, imbis na madismaya ako, tapos na down ako. No, mahirap na naman to, hindi ko nabasa to. Instead of being negative, sinasabi ko, every time ako ma-shade, 1, 2, 3, 4, 5, sabi ko, magpapatap yan. And then, move to another number. Mahirap na naman at hindi ko alam ang sagot. Sinasabi ko na naman sa sarili ko, magpapatap yan. Yun talaga yung ginawa ko. Talagang nagpe-pray ako, tapos tiwala lang talaga sa sarili. Dapat malaki yung confidence natin, guys. Mga teachers, future LPT. And then, down na down ako, tapos pumunta ako ng CR. Sinabi nung mga nakita ko sa CR, madali pa yung Prof Ed. Sabi ko, ewan ko doon, babawiin ko na lang sa major. Kasi nga, magaling yung coach namin sa major. Kaya panatag ako sa major. And then, pagdating ng major, guys, ibang klaseng to the next level na ang ka-blurred na ng mata ko. Hindi ko na talaga halos makita yung Scantron. Blurred siya. Parang, kaya i-shoot yung pencil ko doon sa mga box. Siguro sa sobrang kaba ko na. Tapos, every time na, when I'm about to answer my major, parang nanginginig yung hands ko. Talaga kakaiba yung dating ng major. Kasi before na ibinigay yung major, guys, to tell you honestly, mayroong alindol na nangyayari doon sa testing room. Sabi ko nga, talagang napakagaling ng divine intervention sa araw na yun, sa oras na yun, kasi almost every takers nag-pray kasi napakahirap ng major. At to tell you honestly, guys, talagang napakahirap ng major. So, number 1 pa lang, hindi ko na alam ang sagot. Talagang, pero in-apply ko pa rin ang turo sa amin ni Sir Melvin. Pag mahirap, sabihin mo sa sarili mo, magpapatap yan. Kaya go lang ako ng go. Nag-answer ako kahit hindi ko alam ang answer. Sinabi ko, every time na magbasa ako, tapos hindi ko alam, sinasabi ko lang sa sarili ko, wow, napakahirap nito magpapatap yan. Yun yung ginawa ko until talagang naitawid ko ang major. Pero sinabi ko sa sarili ko na hindi talaga ako titingin ng result. At yun nga, kaibigan na nagbalita sa akin na pumasa ako. At tuwang-tuwa ako at hindi ko akalain. Talagang napaka-powerful ni God. Salamat, Sir Melvin, at salamat, God, Lord Jesus Christ, for helping me on that very day. Kaya kayo,